Welcome back mga kaibigan. Dito ay matutunghayan nyo ang isang kwento tungkol sa pampasaherong eroplano na misteryosong naglaho at biglang nagbalik pagkalipas ng 35 years. Totoo kaya ito? O isa lamang misteryo? September 4, 1954. Isang pampasaherong eroplano na Santiago Flight 513 ay handa nang lumipad mula sa paliparan ng Aachen, Germany, patungong Porto Alegre sa Brazil. Sa loob ng 18 oras, ang Flight 513 ay lula ng 88 na mga pasahero at 4 na mga crew. Sumatotal ay meron itong sakay na 92 katao. Sa mga oras na yon ay nakaalis na nga ang naturang eroplano. Ang standard flight ng eroplanong ito ay ang pagtaak sa karagatang Atlantiko o Atlantic Ocean na regular na kanilang dinadaanan. Sa kabilang banda, ilang oras ang lumipas mula sa kanilang paglipad mula sa Germany ay tinahak na nga nila ang naturang Atlantic Ocean. Subalit, ilang saglit lamang ang lumipas, biglang naglaho ang Flight 513 sa radar. At kahit na anumang kagamitan ang kanilang sinubukang gamitin upang matrace ang eroplano ay talagang hindi na nila ito matagpuan. Dahil sa pangyayaring iyon, nagkaroon ng teorya na ang Flight 513 ay marahil nagkaroon ng problema at ito ay bumagsak patungo sa malawak na karagatang Atlantiko. At ang lula nitong 88 na mga pasahero at 4 na mga crew ay pinaniniwalaan rin na silang lahat ay namatay. Sinubukan ding hanapin sa malawak na karagatan ang Santiago Flight 513. Subalit, bigo sila kahit na ilang parte man lang ng eroplano o kagamitan ng pasahero ay walang natagpuan sa naturang paghahanap. Maraming nalungkot sa nangyari sa Santiago Flight 513. At hanggang maraming taon na nga ang lumipas, wala pa rin nakakaalam kung ano nga ba ang totoong nangyari sa eroplano. Tanghali noon at maaliwalas ang panahon, October 12, 1989, sa airport ng Porto Alegre na matatagpuan sa Brazil, ay may biglang nahagip sa radar na isang papalapit o maglalanding na misteryosong eroplano. Makailang ulit na sinubukang makipag-communicate ng control tower sa naturang eroplano, subalit wala itong response. Makailang beses din nagpaikot-ikot ang eroplano sa ere bago ito tuluyang lumapag sa airport. Dahil sa misteryoso at delikadong sitwasyon ay agarang tumawag ang control tower ng response team papunta sa lokasyon. Subalit, nang papalapit na ang naturang team, ikinagulat nila nang makita ang logo ng Santiago Airlines na kung saan ay simula pa noong 1956 ay hindi na ito nag-ooperate. At nang makuha nila ang serial number ng eroplano at pina-research, lumabas sa system na ang naturang eroplano ay ang Santiago Flight 513. Ang eroplanong misteryosong naglaho noong September 1954. Nakita rin nila na ang eroplano na mukha pa rin bago. Wala man lang bakas na ito ay 3 dekada na pala. Nang malapitan na nila ang eroplano, nakaandar pa ang makina neto na animoy tunog ng isang brand new. Iniyatang na nila ang hagdanan at inaabangan ang mga bahaba, subalit wala silang nakitang bumahaba dito. Nagdesisyon ng team na pasukin na lamang nila ang loob at nang makapasok na sila, nanlaki ang kanilang mga mata sa kanilang nakita. Dahil ang lahat ng pasahero na nakaupo ay lahat sila puro na lamang mga kalansay. Nakita rin nila ang 4 na crew na puro kalansay din, at pati ang piloto ng eroplano na si Captain Miguel Victor Carey ay kalansay na din, habang nakahawak pa rin ng kamay neto sa kontrol ng eroplano. Ang makapanindig balahibo na pangyayaring iyon ay mabilis na kumalat. Subalit, ang matataas na opisyal ng Porto Alegre Airport ay tikom ang bibig sa nangyari. Ang Brazilian Authority ay nagbigay ng pahayag, subalit ang sinabi lamang nila ay naglanding na ang naturang flight sa siyasabing airport at maliban doon ay wala nang iba. Ang balitang nangyari
sa Santiago Flight 513 ay lalong nagpatibay sa mga sayentipiko sa kanilang paniniwala na posible nga na mayroon di umano wormhole o portal. Sinasabi na kapag nakapasok ka sa lagusan na ito ay mapapabilis ang iyong pagpunta sa isang lugar. Nagkaroon din ng maraming debate hinggil sa nangyari sa naturang eroplano at maging ang mga mananaliksik ay paulit-ulit tumawag sa gobyerno na huwag nang itago sa taong bayan ang naturang misteryosong nangyari. At ayon din sa isang physics professor na si Rodrigo de Manha, ang pagpapanatiling sekreto ng mga ganitong pangyayari ay isa umanong krimen laban sa siyensya. Bagamat marami ang naniniwala na ito ay totoo at pilit lamang na tinatago o pinapanatiling sekreto, marami din na nagkasabi na ito ay isang urban legend dahil ang kwentong ito ay sinulat sa isang tabloid na may pangalang Weekly World News na kilala sa pag-publish ng mga fictional stories o mga gawa-gawang kwento. Sa kabila ng lahat ng ito, wala pa ring malinaw na katiyakan kung totoo ba ito o hindi. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa kwentong ito? I-comment mo ang iyong opinion at magkakasama natin yang pag-usapan. Kung ano man ang kasagutan at tunay na dahilan, dapat nating tandaan na sa ating mundo, lahat ay may nakatagong misteryo.